Magandang hapon sa ating lahat. Yan, magandang hapon kahit na ang ating panahon ay hindi natin maintindihan. No? Kahapon maulan, mainit, tapos umulan na naman, tapos ngayon. Yan. Pero buti na lang, no? Hindi man natin maintindihan yung panahon, pero buti na lang, meron tayong time ngayon, tsaka place na kung saan ma-encourage tayo ng word ni God sa atin ngayong araw. So tayo lahat, let's all stand up. As we have this set-apart time, yan, itong nakabukod tangi na oras at araw para mas makilala natin si Lord sa buhay natin. So, I'm reading from Psalm chapter 29, verse 2. Basahin ko muna siya sa English, then I'll read on Tagalog. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Papurihan ng Panginoon ng mga papuring nararapat sa Kanyang pangalan. So, if you would remember, no, yung preaching natin last Sunday, is i-worship natin, sambahin natin si Lord sa kagandahan ng Kanyang holiness or kabanalan. And ngayon, as we start this time, i-worship natin si Lord. Pag sinabing ascribe, sa Tagalog kasi, ang translation niya, papurihan. Pero yung pinaka-meaning ng word is to give back. Ibig sabihin ng to give back, ibigay yung deserve na papuri, na honor, na glory. Kasi deserve ni God na papurihan siya eh. Siya yung natatangi nating Diyos na makapangyarihan. So, worship natin si Lord ngayon. Let's pray, Lord. Nagpapasalamat po kami sa araw na to. Thank you, Lord, for giving us this day para ma-worship ka namin, Lord. Maibigay namin sa iyo yung nararapat na papuri at pagsamba. Kasi, Lord, ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw, Lord, ay tapat sa buhay namin. Kami, Lord, ay mahal mo. At higit sa lahat, Lord, binigyan mo kami ng misyon at ng purpose. Kaya, Lord, lahat ng meron kami, whether it's our first time coming here, we will sing to you, Lord. Papasalamatan ka namin. Ibibigay namin, Lord, lahat ng nararapat na papuri for you lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, like that, worship natin si Lord. Pasalamatan natin siya ngayong hapon. Baba. Magandang hapon po sa ating lahat. Papurihan po natin ang ating Panginoon at sing this song. Salamat, Lord. Salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, God. Sing. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kaya isipin kung hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, nandiyan binigay sa akin. Say, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Say, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Mga church, say, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Say, ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
patuloy mo kaming ginagamit, Lord, sa iyong kingdom, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay mabuti sa amin, na pinili mo kami, at iyong minahal ng tunay. Wala kang katulad, Jesus. Dahil patuloy mo kami ginagawa mong banal mong tahanan, Panginoon. Sa sobrang pagmamahal mo sa amin, hindi mo kami hinahayaan na maging ganito na lang habang buhay. Bagkos dahil sa grace mo kami binabago mo, ginagawa mong banal araw-araw. We worship you, O God. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagsusumamo, paglindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Paglindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Ikaw ay mamasdan, makalimutan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Taluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahalin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you for your blood, Jesus, na binigay mo sa amin. Sacrifice mo yung sarili mo para sa mga tulad namin na hindi ka man lang in-appreciate. Thank you, Lord. What can wash away
Thank you, Jesus. No other sacrifice is acceptable to purchase our sins, and that is only your blood, Jesus. And so we praise you with that, Lord. Pinapasalamatan ka namin, Lord. Pinapapurihan ka namin sa ginawa mong pagtubos sa aming mga kasalanan. With that, Lord, we are free. Binigyan mo kami ng kalayaan, Panginoon. At binigyan mo kami ng buhay na wala hanggan. Maraming salamat, Jesus, for that blood. That we pray, amen. Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Let me just encourage you. By the way, my name is JM. I'm one of the volunteers here at Life Las Marinas, and I'm coming from Life Novaliches, from Novaliches, Quezon City pa. And let me just encourage you from Hebrews chapter 4. Medyo mahaba-haba, pero sabahan na akong basahan. Chapter 4, verses 14 to 16. So let us all read 14. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is every respect has been tempted as we are, yet without sin. 16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. But also, let me read it to you sa Tagalog naman, sa magandang balita. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapinunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon, mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. 15. Ang ating pinakapinunong pari ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit, kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. Alam niyo po, katulad ng pinasa natin, Jesus is the great high priest. Siya lang ang natatanging pinakamataas na pare. Kung meron man, kaya hindi na natin tinatawag yung mga pastors natin as pare because Jesus is already the priest, the high priest. Siya si Jesus ang high priest. At alam niyo ba kung ano yung katangian na sinabi sa verse na to? Jesus ay Panginoon. He is the God. Pero kahit na sobrang taas ng tingin natin or ng pagiging God ni Jesus, kaya pa rin niya tayo maunawaan. Bakit? Because pinagdaanan na rin yun. He was tempted, but without sin. Hindi siya nagkasala. Meron na tayong pagagayahan. Because we are in this world, pwede tayong matempt, tama? We all can be tempted, but we may not sin. And that is, yun ang ginawa ni Jesus. Kaya naman, hihikaya tayo ng author ng Hebrews na panghawakan natin with confidence na lumapit sa throne of grace. Dahil si Jesus ay mahabagin. Jesus is compassionate. Although He is a God, but He is also a compassionate God. And so with that, every time na magka-problema, na masaya sa lahat ng season ng buhay natin, pwede tayong lumapit sa Kanya. Every time. With confidence. Sabi sa verse. Bakit? Bakit with confidence? Because Jesus already been through all of that. Pero He was tempted by the enemy or by the enemy, but He never sinned. And we can also do that. Bakit? Because of what Jesus did on the cross. And so with that, let me just pray, Lord, maraming salamat, God, for your mercy and grace over our lives. Maraming salamat, Jesus. Dahil kahit ikaw pinakamataas, the great high priest, we can always call to your name. We can always go to you, Lord, to the throne of grace with confidence. Kaya namin lumapit sa iyo, Panginoon, tawagin ang pangalan mo at nandyan ka, Panginoon, para tulungan kami, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, spiritual, emotional, and even the physical things, Lord, even
yung mga pinagdadaanan namin ngayon, Lord, sa aming bansa. Lord, Ikaw ay Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay namin. And so with that, God, we surrender to You our lives, lahat ng season ng buhay namin, kahit yung sa bansa pa namin. In that pray, we pray this with confidence. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, well, meron po tayo, maybe invite everyone na pwede mo ma-flash yung ating prayer points because dito sa live, we, sa Live Das Marias, we value prayer. Kasi magkakasama tayo, we pray. Alam niyo naman yung nangyayari sa bansa natin, di ba? We can pray for that. That's the thing that we can do as Christians, a follower of Jesus. We can pray. We can always go or we can always come or tumawag sa throne of grace with confidence. And let us pray together. Meron tayong tatlong prayers, so I want you to group yourselves into 3, tatlo. Pwede natin yung mga natin, puntahan natin sila, pati natin for 3. And then ito yung mga prayer points natin. First, then pag-pray. Pray for open hearts and generous support for our upcoming evangelism and discipleship events. Meron yung mga dates, June 14 to 28 yung Life in His Word sessions natin. Pangalawa is yung June 20 na evangelism training. Pangatlo is yung July 12 ng Life Making Disciples and 25th ng July ay Life Day. So ipag-pray po natin lahat ng mga events natin. Because everything, lahat ng to, pag pinaas natin to sa kay Jesus, this way always move. Hindi lang siya, and generosity then support. Hindi lang financial but also in prayer. Second, pray for good health for everyone, physically, mentally, spiritually, financially, and emotionally. So holistic, ang pag-pray natin holistically, lahat ng components ng natin, ng katawan natin. Pray especially for those who are sick and suffering from unseen pain. So pag-pray natin yung mga kahit nandito ay mga kapamilya ninyo, kung gusto may prayer request kayo, we can pray for them. Lastly, pray for the Philippines, for good governance to reign, for peace and dignity among leaders, and for divine justice for the Filipino people. Pag-pray natin yung bansa natin. Lahat naman kayo may social media, nababasa niyo lahat. Lahat ng mga drama, nababasa niyo yan, napapanood niyo. So, tayong mga nagpa-follow kay God, nagsisimula pa lang mag-follow, what we can do is to pray for them. Pero syempre, we as a body of Christ, hindi naman tayo yung wala tayong, we can also voice our voice, pero with all respect, because God put those people into their position. We respect them, but we condone them, yung mga maling ginagawa nila. And let's pray for them sa good governance sa bansa natin at peace, kapayapaan, dignity among the leaders and divine justice for Filipino people. So pag-pray po natin yon, yung mga events natin dyan, for good, pag-pray natin yung magandang kalusugan sa bawat isa, and then pag-pray natin yung bansa natin. So group into 3 po tayo, then let us pray. We have 3 minutes, tigo 1 minute kayo per person. Thank you. Yes.
Okay, we can now wrap up our prayers po. Let me just pray for that. Lord, maraming salamat God for all the prayer points, Lord, na pinag-pray namin. Lord, we agree to one another, Lord, that this will be done, Lord, in the name of Jesus. And so, God, kami, Lord, lumalapit kami sa throne of grace, O God, with confidence, knowing that it is you who is faithful, who is compassionate, who is gracious to all sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat, God, for today. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Thank you everyone for praying for our prayer points. So kanina, worship natin si God through singing of songs, through prayer, and this point, we will be worshiping God in hearing of His Word. So let me call on, kilala niyo na ba ang ating lead pastor, one of the pastors here sa Life Las Marinas, will be hearing from her the Word of God. And that's none other than Pastor Ana Aquino. So let's all stand up. Tayo po tayong lahat in honor of reading the Word of God for us this afternoon. So kung meron kayong Bibles, whether digital or physical, let's read from Romans chapter 12, verses 1 to 2. Let's read. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. This is the word of the Lord for us this afternoon. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami for this time na binigay mo sa amin para marinig ang iyong salita. Lord, ang aming prayer is that we will present ourselves to you and we will be transformed as we hear your word this afternoon. I pray, Lord God, na matuto kami na mamuhay sa paraan na gusto mo para sa amin. That we will live a life that is set apart, that is holy, for your glory and your honor alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So you may all take your seats. Pwede na po kayong maupo. Yan. So, good afternoon everyone. And, yun, sa mga nakasama natin ngayon, to our guests this afternoon, we pray that you will consider, yan, Life Las Mas, your own church. And we continue on the series, OG. Yan, so meron tayong two-part special series ngayon sa Life Las Mas that we call OG. So for some of you, hindi po yan donut, yan. Kasi kapag nakikita niyo yan, naaalala niyo ang isang brand ng donut, di ba? Parang kahapon pa naman ay National Donut Day. Yan, just a reminder. Updated sa mga gano'n, no? Holiday yon for us, mga mahilig sa donuts. And ang ating upcoming holiday will be June 12. Yan, Independence Day. But anyway, OG, para sa mga youngsters natin, sa mga medyo bata-bata, alam natin to, ang ibig sabihin tayo original. So, kapag naano natin ang OG, old school, original, di ba? OG, yan, sabi ka ni Lex. Pero for us, as we continue on, as we have the second and the last part ng ating series, ang ating goal ay tayo ay makita natin kung ano ba ang ating OG design. How God originally designed us and how we can live a life for God. So last week, we've had these truths na I just want to share to us this afternoon. So una nakita natin na yung holiness ni God, it's perfect, it's beautiful. When you say holy, hindi ito yung mahabang buhok, hindi ito yung nakaputing damit, hindi ito yung bawal malagyan ng bawal mamantsahan yung damit, no? Pero when you say holy, it is a set apart, bukod tangi. Dahil ang God natin ay bukod tangi, siya ay walang kapantay, walang blemish, walang mali sa God natin. Tayo bilang mga tagasunod niya ay tinawag din para mamuhay ng bukod tangi. Yan. And yun yung holiness ni God. Perfect, beautiful, nawala yung holiness natin because of sin. Pero sobrang mahal tayo ni God. It says na on the book of Romans, na nung sinners pa tayo, nung tayo ay makasalanan, si God ay gumawa ng paraan. Pinakita ni Lord, dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. When He saved us, when Christ Jesus saved us from our sins. And through Christ, pwede nating ma-worship si God in the beauty of our holiness.
So holiness, ito yung tanong na pwede natin isipin pagdating sa holiness. Pastor, kung si God ay holy at kami po ay makasalanan, paano kaya kami makakabalik sa original design? So we know that because when we put our faith kay Kristo, kay Jesus, we can worship God in the beauty of His holiness. Ang holiness, ang kabanalan, hindi natin ito inaayos. Sometimes when we think of holiness, kailangan ganito na ako magsalita, kailangan ganito na yung buhok ko, kailangan ganito na yung suot ko. Minsan iniisip natin, ang kabanalan, tayo yung umaayos. Pero we can see here na because God is holy, at ang call niya lang sa atin is to follow Him. Our holiness is something na provide ni God. Hindi na natin kailangan trabahuin. Kasi si God, yung unang nagpakita ng holiness. At si Lord din yung kukumpleto. Kumbaga, ang holiness, it's like a journey. Hindi siya yung parang finished product na, holy na ako. Hindi pala ganon. Pero the moment that we put our faith in Christ, nagsisimula yung journey natin of holiness. So ngayon, parang ganito yan. Parang ang nangyari sa atin, when we fell into sin, when humanity fell into sin, parang tayong isang antique na salamin. Sino sa inyo may salamin kayo sa bahay? Yan. Sino sa inyo babae kayo na tumitingin sa salamin? Yes. Yan. At napakanta kayo ng Girl in the Mirror. Paano naman daw yung mga lalaki? Hanap tayo ng song na gano'n next time, The Boy in the Mirror. Para... Man in the Mirror pala, no? Pero pala Man in the Mirror, Girl in the Mirror. Pero dahil nga dalawa sila, salamin-salamin. Anong nangyayari every time that we see a broken mirror? Parang ganyan tayo eh. Kahit anong ayos natin, pag sila yung salamin, kapag nadumi yung salamin sa bahay, may mga patak ng tubig, pagbasag, ano mangyayari? Kahit ang ganda ng hati ng buhok mo ngayon, kahit ang ganda ng OOTD mo ngayon, talagang pangmalakasan, ika nga. Kahit na ang perfect ng skin mo, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang ano yan, nag-skincare today, pinagandaan yung Sunday. Talagang fresh na fresh, gano'n. Mas fresh pa sa fresh seafoods, ika nga. So kumbaga, kahit na ang ganda, pero kapag sira yung salamin, merong laging problema. So kumbaga tayo, tinawag tayo ni God bilang image bearers, parang salamin, nire-reflect natin yung glory ni God. Eh nung nag-sin tayo, para tayo naging sirang salamin. Sinira ng sin yung lahat ng kasalanan at hindi kayang ayusin natin, hindi kaya nating ayusin yung sarili natin. So kapag hindi natin kayang ayusin yung salamin, there has to be someone who would fix that. And ngayon, we are going to look at it. So ang ating journey map for this time, we're going to look at paano maayos, sira tayo as image bearers. How can we reflect the glory of God? How can we practice the holiness of God? And how will we see that it's already perfected? So Hebrews chapter 7, quick background lang dito sa Hebrews. Mahilig siya magkape. Kaya, Hebrews. Yan. So, nag-joke po ako. Yan. Sorry, sabi nga pala ng mga volunteers, pag mag-joke ako, kakatok lang muna ako. So, knock-knock, hindi kilala ang author ng Hebrews, pero mahilig siyang magkape. Kaya, Hebrews. Yan. So, yun. Anyway, yan. So, joke yun. Thank you, Lord, kasi di naman namatay yung joke, na-redeem kahit pa paano. Yan. So, ang Hebrews, yun din yung binasa ni Coach JM kanina, nung nag-pray tayo. Sinulat yung Book of Hebrews para sa mga Kristiyano na, Jewish Christians, na dahil sa sobrang hirap ng buhay nila, nung time na ito, ngayon kasi, sa bansa natin ha, kapag sinabi natin na Jesus, hindi naman tayo namamatay for our faith, di ba? Hindi tayo, kumbaga, pina-persecute. Pero when you go to other nations like Iran, Iraq, China, pag sinabing follower ka ni Jesus, kulong ka talaga. Ganon yun ang buhay nila eh. And yung sitwasyon ng Hebrews, yan, ng mga Hebrew Christians or Jewish Christians, natatempt sila na balik na lang kaya kami sa dating buhay. Parang mas okay pa yung buhay namin bago kami naging Christian. Bago ko maniwala kay Jesus, parang mas okay pa yung buhay ko. And the operative word is parang.
So they thought na yung buhay nila bago sila maging Kristiyano, mas okay pa kaysa nung naging Christian sila. Kaya yung author ng Hebrews na unknown, pero yan, unknown siya, hindi kilala kung sino siya eh. May mga haka-haka, may mga bulungan kung sino ang author ng Hebrews, pero the author is really unknown. Ang ginawa niya, in-encourage na yung mga tao na huwag tayong bumalik dun sa dati nating buhay. Dumadaan man tayo sa mahirap na pagsusubok, pero it's just temporary. So he wrote the book of Hebrews to encourage people. So, hindi ko na masyadong i-explain yung book of Hebrews dahil ilang chapters din ito. Pero I'm just going to show you some verses and get a summary or a learning from that. So, dito sa Hebrews chapter 7 verse 3, babasahin ko lang siya in Tagalog. Okay lang ba? Yan. So, okay lang ba? Nakapag-kami naman ng lahat before nag-service? Yan. So, mukhang Hebrews, no? Mamaya, you will grow. Yan, after the service. Yan. So, ito. At ito pa. Ibig sabihin, may mga sinabi siya on verses 1 to 22. Pero, skip muna natin yon. Pwede niyong basahin sa bahay. At ito pa, kailangan nun, I'm reading from the Pinoy version pala yung naka-slang, naka-italicized. Yan. At ito pa, kailangan noon ang maraming priest kasi namamatay sila. Oo nga naman. At di na matutuloy ang trabaho nila. So yung mga dati, kailangan maraming pare. Kasi sila ay namamatay at limited yung kailang kayang magawa because they die. On verse 24, pero dahil buhay si Jesus, sabihin nyo nga, buhay si Jesus. Buhay si Jesus! Magpakailanman, hindi na niya kailangang ipasa ang pagiging priest niya. So, ibig sabihin, si Jesus yung may ultimate priesthood or tinatawag din nga siya na great high priest. Ang weakness ng dating sistema, yung old priest, is yung limitation nila, they die. Pero, yung strength that Jesus is our high priest, kasi noon may culture sila no, na merong mga maliliit na priest, di pala maliliit, mga ganito maliit, di naman. May mga priests, pero merong high priest. Kaya siya high kasi matangkad siya. Joke lang. Joke, again, it's a joke. Ibig sabihin, merong pinaka-leader ng mga priest at tinatawag siya na high priest. And yung high priest lang, yung may karapatan, may claim, na kumbaga maging kabayaran yung kanyang mga sinasacrifice para mapatawad yung kasalanan ng bansa. So, ganun ka makapangyarihan yung high priest. Pero again, namamatay din yon. So, ang ginawa ni Jesus, when He became the high priest, naging unlimited yung priesthood niya. Hindi tumitigil yung kanyang pagiging pare. Siya yung namamagitan sa atin. Sometimes kasi in our country, may context tayo na kapag pare, sa atin minsan pastor, na pag nag-pray si Pastor Eric, sasagutin agad ni Lord. Kumbaga yung access niya kay God, parang skyway. Pag kami nagpe-pray, ano lang kami, service road lang kami. Pero pag si Pastor Eric yung nagpe-pray, feeling natin, o kapag mga pare yung nag-pray, feeling natin masasagot agad ni God. Pero anong sabi kanina kung nakinig kayo kay Coach JM, si Jesus na yung high priest. Lahat ng naniniwala sa Kanya, binigyan na ng access sa trono. Hindi na natin kailangan ng parang tagapamagitan para ipag-pray tayo. Of course, yung mga pastor natin can help us, our coaches can help us pag-pray tayo. Pero ultimately, pwede na tayong dumiretso kay Jesus. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan kasi Jesus is the great high priest. Verse 25, dahil dyan, kaya niya sa lahat ng oras, sa English, He is able, kaya niya kasi, sa lahat ng oras na iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa tulong niya. Kasi nabubuhay siya forever. Sabihin niyo nga, forever. May forever. Na kay Jesus ang forever. Kasi nabubuhay siya forever para makiusap sa Diyos para sa kanila. So, kumbaga, pag sinabing kaya niyang iligtas ang lahat, fully, sabi nga sa English, He's able to save to the uttermost, sa lahat. Fully, eternal, perfect, complete, yung pag-save ni Jesus. Namamagitan si Jesus para sa atin. Nakikiusap sa Diyos para sa atin. Kaya nga, when we pray, we say in Jesus' name. Kasi, ina-access natin yung kapangyarihan ni Jesus as our great high priest. Hindi na natin kailangan ng mga pare na mamagitan kasi nga si Jesus na yon. Ibig sabihin, kumpleto yung ginawa ni Jesus na salvation.
Secured tayo because Jesus is working in us. Verse 26, si Jesus ang high priest na kailangan natin. Banal siya. Pag sinabing banal, if I'll just recall from the preaching last week, unparalleled. Paralleled. Walang kapantay. Katangi-tangi, unblemished, distinct, natatangi, set apart. Bukod tangi siya, ibang level. Ganun kumbaga ang holiness, ang character ni God. And ganun din si Jesus. Holy siya, blameless, pure, and set apart. Walang mapipintas sa kanya, hindi siya nagkasala, hiniwalay siya sa mga makasalanan at itinasya sa langit. Verse 27, hindi siya kagaya ng ibang high priest. Ito na yung sinasabi kanina na the old priests, o yung mga dating priests. Hindi niya kailangan mag-offer ng mga sacrifices araw-araw. Una, para sa sarili niyang kasalanan. Kasi wala namang kasalanan si Jesus eh. Kasi ang mga priests nung time na yon, bago sila mag-offer ng sacrifice para mapatawad yung nation ng Israel, uunahin mo na yun lang mag-sacrifice for themselves. Para mapatawad sila. Kasi ang kanilang rationale, paano pakikinggan ni Lord yung intermediary namin? Yung pag-intercede namin, kung hindi kami malinis. Ganun yung thinking nila nun eh. Pero dahil si Jesus, ang ating great high priest, dahil siya ay holy. Can you say holy? Holy! Can you say to the person next to you, holy ka rin? Holy ka rin. Yan. So hindi lang, I am holy, pero holy din yung katabi natin. We are made holy because of Christ. So, what it means is that He is already, hindi na kailangan ni Jesus na mag-sacrifice para mapatawad siya. He is already perfect and holy, and He Himself became the sacrifice. Nag-offer siya ng sacrifice. Isang beses. Sabihin niyo nga, isang beses. Isang beses lang, sapat na yun. Hindi na kailangan ni Jesus na mamatay every year kapag Holy Week. Sometimes may thinking tayo na si Jesus namamatay yung Diyos tuwing mahal na araw. Kaya bawal tumawa. Kaya bawal kumain. Bawal kang magkasugat. Kasi pag nagkasugat ka, di gagaling. Kasi namatay yung Diyos. Patay yung Diyos. Iniisip ng mga tao, patay ang Diyos kapag mahal na araw. Pero si Jesus, isang beses lang siya namatay. And that is enough. Once for all. Sabi nga, He did this once for all when He offered up Himself. Kaya nga tayo, ginugutin na natin yung Holy Week to remember the sacrifice of Jesus. Parang paggulitan natin sa Pasko. Yan, ganun kahalaga yung Holy Week for us. Verse 28, may mga kahinaan ng mga high priest, yun, dahil nga sila ay tao lamang at pinapoint lang sila ng law. Pero nung sumumpa ang Diyos sa English, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son. Inappoint niya ang anak, yung anak dito ay si Jesus, na ginawang perfect magpakailanpaman. Ang mga dating priests before kay Jesus are weak, human, namamatay, nagsisin. Pero si Jesus, perfect, eternal, holy. Ginawang made perfect, it means na merong complete qualification si Jesus as a Savior. Ang batas noon, imperfect ang sistema, pero nung nanumpa ang Diyos, pinadala niya ang kanyang perfect Son. Buti si Lord doon, kapag nanunumpa siya, ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Nung nanumpa ang Diyos sa mga tao, na dahil sa inyong kasalanan, kayo ay nawalay sa akin, pinag-aralan natin yun last week. Pero nanumpa ang Diyos na darating ang time na may magliligtas sa inyo. Ang pangako ng Diyos ay tinupad niya. Hindi niya pinabayaan yung mga tao na nakahang. Tayong mga tao na nakahang tayo. Pero what He said, He did. Yun ang sinasabi ng God's oath. Si Jesus, hindi lang siya better, pero He is the final solution. Perfect din. The holy solution. One truth that I want us to know this afternoon is that yung holiness natin, again, before I mention yung mga verses, ang holiness, hindi natin yan tinatrabaho. Kundi it's something na binigay na. So, ibig sabihin, identity natin yun. Holiness has been provided. Jesus is our perfect and final source of holiness. Can we all read together?
Jesus is our perfect and final source of holiness. Yung mga dating priests, they had to keep working. Hindi natatapos yung trabaho nila kasi hindi pa finish eh. Pero when Jesus finished the work once and for all, He is the one na perfect at final yung source of holiness niya. If you would remember Genesis chapter 3 verse 21, di ba sa mga nandito last week, ano yung ginawa ng mga tao na nagkasala sila at na-realize nila, namulat ang kanilang mga mata at na-realize nila na sila ay hubad? Kasi sin entered the world. Anong ginawa nila? If you would remember, meron silang kinuha ng mga dahon. Ang tawag doon ay fig leaves, dahon ng igos. Tama na yung Tagalog ko. Dahon ng igos. At pinantakip nila yon. Pero again, try natin na magsuot ng damit na gawa sa dahon. Nakita ko yata ito last week, pero nung nag-declaim ako grade 5, like ang mulabe, kasama pa namin yung tatay ko noon, ginawa niya ako ng costume ng mga dahon-dahon. Wala pa. Pagkagaling sa bahay, pagdating sa school, sira na. Di ba? Yun lang yun very simple Pero imagine, yung ginawa ng mga tao noon to cover up their nakedness, it's like a temporary solution. Temporary fix na walang finality. Pero when Jesus gave His life, and we can see on Hebrews chapter 7 that we've read, it is God's eternal solution. Hindi lang kinover ni God yung sin, pero tinanggal ni God yung power, yung kapangyarihan ng kasalanan through Jesus. Kaya, provide na eh. Sabi niyo, provided. And sometimes tayo, hindi natin kayang isettle yung yung truth na yon. Minsan, tinatry natin na i-earn o trabahuin yung holiness natin. Pero again, holiness has been provided. Anong kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin ay mag-stop. Sabi niyo nga, stop. Stop. Right now. Thank you very much. Hindi yun. When you stop trying na i-earn yung holiness natin. Anong kailangan natin gawin? We believe in Jesus. Stop trying to earn holiness and start trusting in Christ's finished work. Parang ganito yan, parang kang nasa korte. Ito, familiar to sa atin. Kasi kung kayo ay nanonood ng mga legal dramas, yan. Like juvenile justice, ganyan. Maraming mga ngayon your honor, ganyan. At marami pang iba. Imagine natin. Sabihin nyo nga, imagine with me. Imagine with us pala. Imagine with us. Kasi magkakasama pala tayo. Imagine with us. Na meron tayong isipin ninyo yung pinakamasamang kasalanan na nagawa nyo sa buong buhay. Siyempre, wag muna ninyong sabihin. Itago nyo lang muna. Reflect lang. This is just a moment of reflection. At guilty ka dito Yan. Hindi ko alam kung ano yun. Ayoko na magbigay ng example. Yan. Pero meron tayong lahat na pinakamasamang kasalanan na nagawa natin. At imagine ninyo na kayo ay napunta na sa korte. Nabigyan na kayo ng subpoena. Pumunta na kayo doon sa court. Your Honor, meron pong mga evidence na ang taong nung ito, person A, ay ito po yung nagawa niyang kasalanan. Tapos imagine niyo kayo yun. Kayo yung pinatawag. Kasama ko pala. Tayo yung pinatawag. Tapos nakalista lahat ng ebidensya. May resibo, ika nga, na ito yung mga nagawa natin na kasalanan. And ano tayo? Sabi niyo, guilty. Guilty beyond reasonable doubt. Pero imagine niyo, gagawin nila ng judge yung martilyo. May tawag dun Lover, the labor, lover, the hammer. Ayun na lang. Tapos biglang may parang tanghurian. Then biglang may pumunta na isang guy. Tapos ang sabi ng guy, ako na naman para saan yung wag siya. How romantic yung mga women natin, parang biglang kinilig How romantic! Di ba? Tapos Korean drama, lumabas yung mga ads. Ganyan, natapos na, next episode na. Imagine ninyo ganon, kidding aside, na tayo yung guilty. Pero sa tingin nyo, sa aking kwento, sino yung man na pumunta? Sinabi, ako na lang yung magbabayad
Si Jesus yun. Si Jesus, yeah. Imagine ninyo. Guilty tayo. Beyond reasonable doubt. Pero si Jesus, He took our sins and say na ako na lang parusahan ninyo. And because of that, when He was nailed on the cross, nung siya ay namatay sa krus at nabuhay muli, pagtas ng 3 araw, pinatunayan niya na talo yung sin. Walang kapangyarihan yung sin. Dinil ni Jesus. Hindi lang tayo dinefend ni Jesus from our sin, pero ni-rescue niya tayo. Ni-replace niya tayo. Ibig sabihin ito, sa pagdating sa holiness, hindi tayo holy kasi inosente tayo. Holy tayo kasi sinabi ni Jesus. Holy tayo kasi naniwala tayo sa Kanya. Banal tayo because of Jesus. So my urge for us this afternoon, huwag na natin itry na i-earn yung holiness natin. Kasi pre-provide na ni Lord yung sa atin. Pero, bakit po ganon, Pastor Ana? Sino sa inyo dito, secured na? Sabi niyo nga, secured? Secured! If you truly believe na si Jesus yung nagbigay ng holiness sa atin, dapat tayo ay secured. 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 Pero, paano kami mag-respond dito? Because Jesus has already secured holiness for us, we now respond. Nagre-reply tayo, ika nga. Hindi para i-earn yung holiness, kundi isalamin ito, i-reflect ito. Romans chapter 12, verse 1, this is written by Paul sa Romans. Yan. Sa mga tao na nakatira sa Rome noon. Yan. May joke ako pero isa-suspend ko muna kasi 5 minutes na rin joke. Kasi pinasa na ako Joanna. I appeal to you therefore, brothers. Sa Tagalog, mga kapatid, sabi ni Paul sa mga kapwa-Kristiyano niya sa Rome, napakabuti ng Diyos. Sabi niyo nga, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya, nakikiusap ako. Nakikiusap, I appeal. Sa ibang translation, I urge you. Please lang. Kung sa atin yan, please lang naman, mga kapatid, dahil mabuti si God sa buhay natin. Mamuhay tayo, i-offer ninyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Sa English, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Pag sinabing spiritual worship, maraming translation yan. Sa NLT, mababaw na English translation, ang sabi, it is the true and proper worship. Sa ibang translation, truly the way. Sa iba, reasonable, karapat-dapat lang, na dahil napakabuti ng Diyos, by the mercies of God, i-offer natin yung sarili natin as a living sacrifice. Sa isang translation, ang sabi, rational, logical, hindi lang karapat-dapat emotionally, pero karapat-dapat intellectually. Worship, so this is also a point or a truth last week, na yung worship natin kay God, ito yung nararapat na response to who God is and what He did for us. When we say mercy of God, it means, in other translation, the compassion, the oiktirmus of God. And kapag tayo, di ba sabi nga ni Paul, please lang, dahil napakabuti ni God, i-worship natin siya, i-offer natin yung body natin as a living sacrifice. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pasasalamat sa Diyos kapag alam natin yung bigat. Sabi niyo, bigat? Bigat ng compassion niya, ng mercy niya. Compassion fuels gratitude. So, kapag wala tayong understanding and experience ng gratitude towards God, nagkakaroon ng entitlement. Nagkakaroon ng idolatry. Ibig sabihin, bakit ako magsasacrifice, Lord? Paano naman ako? Paano yung needs ko? Paano yung family ko? Paano yung sarili ko? Hindi ko deserve yung ganito, Lord. Hindi ko deserve yung ganito. Sometimes entitlement creeps in. Pero sabi nga din ng isang last month sa ating Always Enough series, nagkaroon tayo ng gratitude challenge, di ba? Na paggising natin ng umaga, mag-isip agad tayo, mag-pray tayo kay God, mag-isip ng 5 bagay na ipagpapasalamat natin. Kapag nawawala na yung pasasalamat natin, yung gratitude, minsan we think entitled tayo eh.
dapat lang ganito. Kasi ganito ako eh. Kasi ganyan ako eh. Pero sa totoo lang, church, nandito tayo dahil sa mercy ni God. Nandito tayo kasi mabuti ang Diyos. Kaya as a response, pasalamatan natin siya, i-offer natin yung buhay natin. Wala tayong deserve, sa totoo lang. We don't deserve anything in this world. Because everything has just been given by grace. Biyaya lang ng Diyos. Awa lang ni Lord, kaya tayo nandito. Tingin ba natin, deserve natin itong buhay natin? Hindi. Sometimes you will think, I worked hard eh. Nagganito ako, ito yung sinacrifice ko eh. Pero sa totoo lang, if not for God, we will not be here. So everything that we've had after we encountered God, it's just a bonus. Kaya ang fitting response, Lord, ano nang gagawin ko? When we have a sense of entitlement, ibig sabihin, entitled tayo, feeling natin deserve natin yung meron tayo. Someone took over the place instead of God. Kaya importante na grateful tayo, lagi tayo nagpapasalamat sa buhay natin, sa ginawa sa atin ni God, kasi yan ang mag-fuel ng sacrifice. Compassion fuels gratitude. Gratitude fuels sacrifice. Hindi tayo mag-sakripisyo kay God, hindi natin i-offer yung sarili natin as a living sacrifice para i-earn natin yung holiness natin, para bayaran natin si God. That's not what it means. What it means is, hindi natin kayang bayaran si God eh. Kahit pa dito na tayo matulog sa center, at araw-araw tayo mag-service, hindi natin mapapalitan yung servisyo ni God sa atin. We can never repay what God did. What we only have to do is believe. Grabe yung God natin, sobrang loving. Sa ibang belief, you have to do this, do that, pray this, pray that, 5, 10 times a day. Pero kay God, everything is just a response ng goodness niya sa atin. Hindi natin kayang bayaran si God, pero nagsasakripisyo tayo bilang act of gratitude. Sino sa atin dito, students? Sino sa atin excited na pumasok bukas? Sino sa atin yung mga magulang excited na pumasok yung mga anak? Wala na sila sa bahay. Makaparoon ako ng TSL yan. Inisip ng mga magulang natin. Pero sino sa atin dito na mga mabuting mag-aaral? Yung gusto natin na maging okay yung grades natin sa school, para kapag end na ng taon, feeling ko yung mga ganito si Coach Kali lang eh. Parang pag end ng taon, may maisasabit sa kanya at I can make my parents proud. Wow! So hindi ako hindi ako masyado masipag mag-aaral eh, nung time ko. Si Chante ako. Masipag ako magbulakbol. Yun yung dati. Dati yun na guys, dati. Hindi na ngayon. Masipag buwahin sa kasi. Sino sa atin, gusto natin ipakita yung pagmamahal natin through what we do. Sa mga working, yan, sa mga nagtatrabaho, sino dito nag-work na? Yan. Sino sa atin dito, yung gusto natin sa unang sweldo natin, yung kung nakasweldo na kayo noon, ako, naalala ko yung unang sweldo ko, naka-cheque pa noon. Alam niyo naman yung itsura ng cheque, di ba? Nung time na yun, wala kami pambayad ng tubig. True story to hindi to ano. So, ang ginawa ko, syempre, ang kultura, first sweldo, spend mo yan sa sarili mo. Sa'yo lang dapat yan. Pero pinaka-naalala ko doon, kasi mapuputulan na kami after 2 days. Ang ginawa ko yung sweldo ko, bilang pasasalamat ko sa lahat ng sinakripisyo ng nanay ko, kahit na ako ay pasaway na anak. Ito yung sweldo. I-encash ko muna, umabol pa ako ng San Muñoz, kung pamilyar mo ka sa Muñoz sa QC. Hinabol ko pa yung cheque noon, para pa-encash ko. Silang bayad kami ng tubig. Up until now, naaalala ng nanay ko yun. Si Bite, yun kasi palayo. Si Bite, yung unang sweldo niya. Oo, yan. Yun yung palayo ko sa bahay. So dito, ana ko, pero sa bahay, Bite, yan. Si Bite, kasi may kultura kami sa bahay na may mga gano'n, na cute na cute na yan. Sabi, yung anak ko, yan? Yung unang sweldo niyan, pinambayad ng tubig kasi mapuputulan na kami. Gratitude eh. Alam mo yung kapag tayo mismo, may pasasalamat tayo, yung parents natin, proud din sila pagdating sa atin. We can never replace that. And whenever we offer ourselves, we are grateful to God. I believe na si Lord, proud din siya sa atin. Please din si Lord kapag sinusunod natin siya. Masaya din si God kapag ino-obey natin siya. Kasi ngayon nga, pwede naman na nasa
nasa bahay tayo, natutulog tayo. Pero nagsispend tayo ng time ngayon para makinig ng word niya. Worship kay God to, yung makikinig ng word. Masaya si God na nakikinig ka ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Nakikinig pa naman, di ba? Pakialog, baka... Nakikinig pa naman. So, when we say spiritual worship, total surrender and complete devotion. Eh kaso, ang sacrifice ay living. Minsan, ang sacrifice, gustong umalis. Kasi living eh. Romans chapter 12, verse 12, I'll get to that point later. Do not be conformed to this world. Huwag kayong gumaya. Pag sinabing conform, gaya. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip nyo para malaman nyo kung ano ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya at perfect. So dito pala, yung pag-discern ng will ni God, ng kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman na ang isang bagay ay kalooban ng Diyos? Unang-una, ito ay mabuti, gusto ni Lord, nagpapasaya kay God, at perfect. Ibig sabihin, kumpleto, sinasalamin yung faith natin, yung love natin kay God. So kung kanina, compassion fuels gratitude, kapag alam natin yung mercy ni God, dito tayo nadadala para pasalamat sa Kanya. Gratitude fuels, sacrifice. So kapag tayo ay may gratitude kay God, we can offer our bodies. Offer eh, hindi ka pinilit. Hindi ka kino-urse. Pag offer, nag-present ka. Present your bodies, offer your bodies as a living sacrifice. At yung sacrifice, ang magsusustain ng consecration or holiness natin. Hindi natin kailangang i-please si God. We just have to trust God. Wala tayong dapat patunayan. Tayo ay na-transform lang. At yung calling natin to serve God and to respond to God. The moment that you say na si Jesus ang Savior ko, do you know that you've answered the call? Ring, ring, ring! In-answer ninyo yung call para i-follow si God. And yung pag-answer nun, hindi lang yun casual. Ito ay sagrado. Ito ay holy calling. Kapag nawawalan na tayo na, Lord, maganda yung sacrifice mo eh. Ano nangyayari? We tend to compromise instead of living a fully consecrated life. Kaya second truth that I would want to share to you this afternoon is how can we practice holiness? We respond to God's mercy by living transformed lives. Binagong buhay. Marked by, may marka. By gratitude, pagsalamat, sakripisyo, sacrifice, and consecration or holiness. I-offer natin yung sarili natin to God. And kanina may point ako na pinark. Anong pinagkaiba ng living sacrifice sa dead sacrifice? Kapag dead sacrifice, ng Old Testament, patay, hindi gumagalaw. So wala siyang choice. Nagsistay sa altar. Pero pag sinabing living sacrifice, minsan may mga bagay na tayo na kailangan i-sacrifice. Pero dahil living sacrifice, anong pinagkaiba ng patay na kambing sa buhay na kambing? Ang buhay na kambing ay nagbirme. At kumakain ng damo dyan sa gilid. Minsan, umaalis yung living sacrifice. Naging empty tuloy yung altar. Naging empty tuloy yung sacrifice. Ang problema natin, surrender. So what does it mean to be a living sacrifice? Lord, anong gusto mo? Ito yung buhay ko. Ikaw nang bahala sa buhay ko. Kasi yung will mo naman maganda, nagpapasaya sa'yo, tsaka perfect. So kapag dumating tayo sa point na inalay natin yung buhay natin as a living sacrifice, gano'n na yun. Kasi ang dead sacrifice, it remains dead. Pero anong meron kapag buhay? Isipin niyo, patay na puno versus buhay na puno. Ano yung mamumunga? Buhay. Yung patay na puno. Hindi. Yung buhay, syempre. Yung masiglang puno. Yun ang mabubunga. Kaya yung sacrifice natin, may fruit din yun. Minsan kasi may mga kailangan tayong sacrifice sa buhay natin na kasi parang wala nangyayari. 10 years after, baka ganito eh. Inunahan pa natin si God. Baka nga nahiya na si Lord sa atin. Minsan, inuunahan natin si Lord eh. Binabox natin siya na, Lord, ganito ka lang kayo sa buhay ko eh, ganito lang eh. Pero ang God natin, holy siya. Unlimited, unparalleled, distinct, unblemished. So, ibig sabihin, He has a plan beyond. May mga bagay that we have to sacrifice. Holiness, hindi lang siya isang desisyon in one point in your life, but holiness is 1,000 daily surrenders. Jesus gave His life
once for us. Now, let's give our life daily for Him. Araw-araw, 1,000 daily sacrifice, 1,000 daily surrender para kay Lord. Hindi siya one-time decision, pero remember, we are the living sacrifice, and let's offer ourselves to Him. Lord, what do you want me to do? Yun lang sa picture. Wala kasi akong makitang magandang picture. Yan lang talaga. Lord, what do you want me to do? So, huwag maging conform. Kumbaga yung transformation, parang ganito yan. Para tayo nag-update sa phone. Sino sa inyo may cellphone? Yan, may cellphone. Sino sa inyo kapag nakikita niyo yung update available? Pwedeng ini-ignore? Pwedeng delay ninyo? Wala pang storage eh. Nakakatamad eh. Kailangan naka-charge. Kailangan connected sa Wi-Fi. Naka-experience ba kayo ng ganyan? Kailangan mag-update ng phone nyo pero walang storage. Hindi na kasya. Pwede natin i-ignore, pwede natin wag i-update, pero yung phone natin, later on, mabavirusan. Hindi na mag-function ng maayos. Pag sinabing renewal of the mind, it's like God updating us. Ina-update ni Lord yung mind natin. Maraming mga nananampalataya kay Lord, na-save lang. Na-save sila. Nag-respond sila ng altar call, they accepted Jesus, pero hindi updated yung software. Kaya pag dumating yung problema ng buhay, na-virusan. Ayaw ko ng mag-church, pastor. Ayaw ko ng makinig ng word. Kasi dumating yung problema, na-save, pero hindi na update kasi kailangan constant update, renewal of the mind. So what happens? May mga need i-sacrifice para ma-update tayo, guys. Kumbaga sa phone, may mga need na tayong burahin. May mga need na i-free space para ma-install natin yung update. Ano yung mga kailangan burahin ngayon sa phone mo? Ano yung, kumbaga kung tayo ang phone, ano yung kailangan nating i-free up ng space? Ano kailangan nating burahin para ma-update tayo? Gusto ba natin updated tayo? Yes! We want to be updated so that God can continue to renew us. And then, may mga need na tayong burahin sa buhay natin, pero kahit pa best effort natin, hindi tayo makapantay. Kaya, anong kailangan natin gawin? Kasi even in our best effort, we will still fall short of the glory of God. So what do we have to do? Kailangan meron tayong picture. Sabi niyo, picture. Picture. I've got a picture of you in my mind. Sabi nga ng Boyzone. 90s na 90s. 90s na 90s. OG kasi yung series. So lahat ng throwback natin na Sunday's Best ay 90s, 80s. Dahil OG. Mag-update na to next week. Ayan, huwag kayong mag-alala. Yan. Even on our best effort, kaya kailangan natin ng picture. Ano yung itsura, Lord? Pag nag-living sacrifice ako, kapag in-offer ko yung buhay ko sa'yo, ano pangahawakan ko? Kailangan meron tayong vision of the future. So let me read to you, Revelation chapter 21. Pagkatapos, ito ay, malapit na to sa end ng Bible, hindi yung Revelation. May isa akong student sabi, basahin mo natin ang Revelations. Hindi po, isa lang ang Revelation, ha? Revelation, hindi Revelation. Pagkatapos nakita ko isang bagong langit at isang bagong mundo. Nawala na yung unang langit. Ibig sabihin nagkaroon ng renewal. Nawala na yung evil, nawala na yung sin, nawala na yung death. Kasi on Revelation chapter 20, nandiyan na yung judgment. So nagkaroon ng final judgment. Nakikita na natin ngayon yung final plan ni God. Ang galing nga kasi sa atin, meron tayong spoiler. Imagine niyo yung mga tao, yung Hebrews, yung mga ibang tao sa Bible, wala silang ganito. Si John lang yung nagsulat nito, siya lang yung nakakita nito. Pero tayo, meron na tayong picture. Meron na tayong hope. Kaya ibig sabihin nun, kung sila nga, wala silang picture, matatag yung pag-follow kay God. Sunod-sunod pa rin, paano ba kaya tayo? Eh meron na tayong hope eh, meron na tayong future eh. Nawala na yung unang langit at unang mundo at wala na rin yung dagat. So it just means that God has created something new. Hindi lang yun repair, kundi partial, complete renewal. Nakita nung author ng Revelation, yung banal na city, yung Jerusalem. Bumababa ito mula sa langit, galing sa Diyos. Yan. Verse 2. At ready ng harap, parang isang bride na inayusan. Sino sa inyo nakakita na kayo ng isang bride?
Yan, si Lyra, beautiful in white. Ika nga by Westlife. Ay, medyo pa may, you look so beautiful in white, di ba? OG song again. Yan. So kapag sinabing bride, imagery yan ng love, intimacy and covenant relationship. Ibig sabihin ng heaven, hindi lang siya lugar, kundi may relationship. Parang isang bride daw yung church na inayusan at ready na harapin ang mapapangasawa niya. Sino dito ready na? Sa mga estudyante, wag siguro muna, mag-aral muna. Pero sino sa inyo sa mga young pro, ready na? Naharapin ang mapapangasawa niya. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Yan. Thank you sa prayer. Yan. Thank you. Appreciate it. Yan. May narinig akong malakas na boses na galing sa trono. Tingnan niyo, nasa mga tao ng tahanan ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos ay manahan siya sa atin. Balikan natin yung Genesis chapter 1. We see that God desires to dwell with us, na manahan ang Diyos sa atin. Mamumuhay siyang kasama ng mga tao at sila ay magiging bayan na. Siya mismo ang makakasama nila at magiging Diyos nila. So, ibig sabihin, pag tayo ay banal, pag tayo holy, yung picture natin in the future, it means that we will be with God. Yun ang disenyo natin. Yun ang OG natin. Pupunasan niya ang lahat, ang bawat luha sa mga mata nila. At mawawala na ang kamatayan. Wala na rin ang pagluksa o pag-iyak o paghihirap. Imagine natin sa nangyayari sa mundo natin. Yan sa bansa na lang natin eh. Diba? Kahit na ang lala talaga, hindi mo na alam kung sinong kakampi, kung kanino ka kakampi. Hindi mo na alam kung anong kulay. Pero may hope tayo. And one of the things that we do para magkaroon tayo ng hope, we don't just pray, pero nagpa-participate tayo sa nation building by making disciples. Hindi silent ang church. Hindi porket church walang ginagawa. Anong ginagawa natin? Nagpupunta tayo sa mga estudyante kasi ang mga estudyante, sila ang future leaders. Nag-reach out tayo ng mga student kasi kapag nakaka-reach out tayo ng estudyante, nakaka-reach out tayo ng pamilya. At kapag nabago ang pamilya, nakilala nila si Kristo, may hope, may pag-asa yung bansa natin. At kapag may maling ginagawa yung gobyerno or any authority, yes, nilagay sila ni Lord sa buhay natin as delegated authority, pero limited lang yung meron sila. The ultimate authority pa rin is still in Christ. So anong pwede natin gawin? Kaya tayo nagdi-disciple eh, kaya tayo pupunta sa mga campus eh. Kasi pinapaalala natin sa mga tao na ang authority kay God. So pwede natin silang i-call out. Hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo, government. Ang ano ng government is to promote peace, to protect the people, to serve the people. Pag hindi na ganun yung ginagawa ng gobyerno, we can call them out peacefully. Nang hindi natin, nang tayo ay hindi naman tayo nananakit ng kapwa image bearer natin, which is human. Every human is an image bearer of Christ. So, ang pag-asa natin na kay Lord. Isipin niyo, walang sakit, walang korupsyon, walang nandadaya, walang nagsinungaling. Yan ang gagawin, yan ang future na meron tayo when we are in Christ. At dahil nakasulat na yan, hindi yan conditional. Hindi yan nababago. Hindi yan pamimitingan ng mga anghel. At pwede natin baguhin kasi kulang yung bilang natin. Walang ganun. Final na yan. So, ang maganda sa atin ngayon, church, meron tayong picture. Kaya patuloy tayo mag-pray. Patuloy tayo na mag-disciple. Patuloy natin na i-call out yung gobyerno. Pag may mali silang ginagawa, we can protest peacefully, pero baka makita ko yung lahat dyan, na. Ang masama lang pag nag-rally minsan kasi may violence. That's what we do not want. We want peace. Kasi ang God natin, God of peace. Kasi tayo pa yung magulo, di ba? Parang hindi natin sinasalamin yung God natin. So, restoration. Pinapakita ng verse na to, yung restoration ni Christ. Sinabi nung nakaupo sa trono, tingnan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat. Totoo na to, sabi ko nga kanina, ito na yun, nakasulat na yun. Sabi din on verse 6, tapos na, ako ang Alpha and Omega. When you say Alpha and Omega, God controls everything in history. When you say, yung namuhaw, paiinumin ko ng tubig galing sa bukal, ng tubig na nagbibigay buhay. It means, when you say water, eternal satisfaction and life. We can only find that because God is our source. And lastly, tatanggapin ito ng mga nagtatagumpay. Sabi nyo nga, nagtatagumpay. Ibig sabihin,
Anong ibig sabihin pag nagtatagumpay? Nagtitiis hanggang wakas. Successful, victorious, yung nananatiling tapat sa Diyos. Magiging Diyos nila ako at magiging anak ko sila. Galing, no? Meron tayong relationship kay God. And last truth that I want to say to us this afternoon, completed na. Yung holiness natin, holiness completed. Holiness is our future, reality, and eternal destiny. Lahat ng struggle natin ngayon, mahirap mag-sacrifice kay God, mahirap i-offer yung body as a living sacrifice, pero may picture tayo. We are holy and we will be made holy. Hindi lang ito pangako ni Lord sa atin, ito rin yung destiny natin. Kung ano yung sinimulan ni Lord, tatapusin niya. May mga nagtatanong, worth it ba Lord? Worth it ba, Coach, na maging holy kami, maging banal kami, huwag kaming gumaya sa mundo? I say yes. Yes, it is worth it. Kasi, ultimately, hindi man natin nakikita ngayon, pero it will lead to transformation, it will lead to restoration, and the holiness that we struggle to live today. Hirap na hirap tayo maging banal maging holy Pero again, what do we have to do? I-accept natin yung holiness that's already been provided. Parang renovation, yung ginagawa ni God sa buhay natin. Imagine niyo may sirang bahay, kailangan i-renovate. Lalo na tagpulan na. Di ba? Bumabaha na nga sa labas, bumabaha pa sa bahay. Kasi may tulog. Anong kailangan gawin pag may sira yung bahay? Kailangan i-renovate, kailangan i-repair. Pero imagine niyo si God. Hindi niya lang tayo ni-repair. Kundi anong ginawa niya sa atin? Ni-renew niya tayo. Ginawa niya tayong bago. Hindi lang niya inayos yung mga sira sa atin, kundi ginawa niya tayong new creation, binago niya tayo. God is making all things new. Parang ganito yun, as I end. Ang holiness para yung journey, paglalakbay, as I mentioned earlier. Si Jesus, yung nag-start ng journey, thank you sa ChatGPT, kasi ang hirap mag-drawing sa computer. So, how can I put a picture? Kasi for us, mas yung memory natin, visuals tayo Tama ba? Visual learners. So si Jesus yung nag-start ng journey. The moment that we accept Jesus, nag-start yung holiness journey natin. Si Holy Spirit, kasama natin siya, He walks along us, pero si Father, yung Creator natin, si God, meron na siyang pre-prepare na destination natin. So minsan, Coach, bakit parang nasaan ako? Tandaan natin, nasa journey. Sino sa atin kaka-start lang ng journey natin kay Jesus? Nag-start yun the moment that we accept Christ. It's the start. Iba sa atin, medyo nakalakad na ng onte. Kasama si Holy Spirit. Minsan, napapaatras, babalik na ba ako? Pero wala pag bumalik tayo, ano bang babalikan natin? A life apart from Christ is no life at all. Minsan, pag sinusubok tayo ni Lord, gusto na lang natin bumalik sa dati. I myself included. Kasi tao din naman ako sumasamba kay God, na tinatransform ko. Pero anong sabi si Holy Spirit, kasama natin siya. At meron na tayong hope, meron na tayong picture sa Revelation 21. Kapag nagpatuloy tayo na magtiwala kay Lord, mag-trust sa Kanya, mag-follow sa Kanya, i-offer yung sarili natin, Lord, what do you want me to do? Ang prayer hindi na, Lord, ito yung gusto kong gawin mo sa buhay mo. Hindi yun ang living sacrifice. Ang living sacrifice, Lord, anong gusto mong gawin ko? Kasi minsan pag nagpe-pray tayo laging, Lord, ito yung gusto ko. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang minsan matupad yung 5. Ayaw na. Balik na ako sa dati. Ayaw na mahalin si God. Pero ang living sacrifice, Lord, anong gusto mo, Lord? Kahit wala dito sa 1, 2, 3, 4, 5 na prayer ko. Pero what do you want me to do? May bunga yun if we endure. May picture na tayo, may hope na tayo. Yung holiness natin, we live holy, not to become God's child. We live holy because we already are. Because of Jesus. And ngayon, ang ganda ng future na prepare sa atin, no? And that is possible, holiness is possible because of Jesus. So today, as we have this special Sunday, aalalahanin natin yung Jesus na naging way, yung naging daan, para tayo ay maging holy. Provide ni Jesus yung holiness, pinapractice natin yung holiness through our daily offering ng sarili natin, and
mapaperfect yung holiness in eternity. So as we have our communion, we remember the moment when it's all made possible. Ang communion, as I call on the ushers with our elements, yan. So, gagawin natin sa communion. Hindi lang ito isang bagay na ginagawa lang natin, na tradisyon lang. Pag tayo ay nangungumunyon, inaalala natin yung sacrifice ni Jesus para sa atin. Ang communion, hindi siya ritual, pero ito ay pagpapaalala. Sabi mo nga, we remember. We remember sa communion na number 1, tayo ay napatawad na. Tayo ay namumuhay ng holy, hindi dahil in-learn natin ito, kundi ito ay binigay na sa atin. Kapag tayo ay nagko-communion, pinapaalala nito na tayo ay nabago na. The moment pala, Pastor, na naniwala ako kay Jesus, it doesn't matter kung first time ko dito, kung first time kong marinig ko, pero the moment na ni-recognize natin si Jesus as our Lord and Savior, nagsa-start na yung transformation natin. And whenever we have our communion, ito yung pagpapaalala sa atin. Ito pala yung destiny ko, a future, holiness. Yun ang future natin, yun ang perfection ng holiness natin. Let us all stand up. And we remember God. We remember the sacrifice of communion. But before we go on that, let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami. Thank you, Lord Jesus, for reminding us that our holiness, it's something na hindi namin kayang i-earn. Hindi namin kayang trabahuin yung sarili naming holiness, Lord. Hindi namin kaya. So many times, humanity had tried to work on their holiness. Pero lahat kami, Lord, nag-fall short. Lahat kami, Lord, nag-miss ng mark. Pero maraming salamat, Lord Jesus, pagkat ang kailangan lang namin gawin ay tanggapin ka sa buhay namin. And when we accept you as our Lord and Savior, we remember, Lord God, yung sacrifice mo sa cross, yung pagmamahal mo sa amin, and we are made holy. Right there and then, Lord, the moment that we say, Jesus, anong gusto mong gawin ko? I offer my body to you as a living sacrifice. Nagsa-start, Lord Jesus, yung work mo sa buhay namin. So today, Lord, we remember your love. We remember that apart from the blood and the body of Jesus, there is no forgiveness of sins. There is no hope. Kung hindi ka, Lord, namatay sa krus at nabuhay muli, wala kaming pag-asa, wala kaming picture na titignan, wala kaming vision, wala kaming hope. Pero maraming salamat, Lord Jesus, sa kabila ng kung ano man yung meron sa buhay namin ngayon, we can find hope in you. We can trust you, Lord Jesus. Lord, sa mga bagay na, kumbaga, update, mga bagay na gusto mo na burahin na namin para mangyari yung software update sa buhay namin. Lord Jesus, we surrender those things to you. And we want you, Panginoon, na ikaw, Lord, ay mamuhay sa amin. Makita namin, Lord, yung picture that we are with you. You are dwelling in us. So right now, Lord Jesus, we remember you and your work and your life and your love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. On 1 Corinthians chapter 11, verse 20 to 24. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night that when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Brothers and sisters, if right now, whether it's your first time coming here or you are a regular comer here, whatever it is na life stage natin, if you believe that Jesus is our Savior, na siya yung tagapagligtas natin, na siya yung kayang mag-renew, mag-restore sa atin, and you're making a commitment ngayon. Hindi dahil pinilit ng friend mo, hindi dahil
nadala ka lang ng hype, kundi ikaw mismo and yourself. You say that, Jesus, you are my Lord and Savior. Because of you, I am made holy. The table is open for us to have communion. So if you believe in your heart, if you're saying in your mouth that Jesus is Lord, it says in the Word, you will be saved. So ngayon, as an act for us, if you are accepting, or for most of us, na medyo matagal na sa church, you want to renew your relationship with God. Now, we can eat of the bread and drink from the cup. If you're saying yes to Jesus right now, kainin natin yung bread and inumin natin yung cup as a response. Usually, when we respond, we raise our hands. Pero sa communion, kung mag-respond ka, you can eat of the bread. If hindi pa final yung response mo ngayon, you cannot eat. It's okay. Pero right now, if you want to make a commitment, yung sa'yo ni Jesus, sa inyo ni Jesus, Jesus, mahal kita. I want to renew my relationship with you. I want to have this life with you. You can eat of the bread and drink of the cup. The body of Christ broken for us, the blood of Christ shed for us, we say, thanks be to God. Let's pray, Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat, Lord, ang nag-respond ngayon through communion. Saying na, Lord Jesus, Ikaw yung Panginoon ko, Ikaw yung Diyos ko, Ikaw yung tagapagligtas ko. Lord, you said in your word that you have prepared a place for us. Hindi na kami, Lord, eternally separated from you, but we are with you through you, Lord Jesus. So, Lord, we pray that for those people na nag-respond through communion, bigyan mo po sila, Lord, lalo na kung first time nila, give them people who will help them understand you more and mag-grow, Lord, sa faith nila. Thank you, Lord, kasi imperfect kami. Kahit anong gawin namin, Lord, di ka namin maabot. Pero thank you, Lord Jesus, kasi Ikaw yung umabot sa amin. You've made this chance for us to hear you and to respond to you. So, Lord, help us to live this life marked with gratitude, with sacrifice, and with surrender and consecration para sa iyo, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Who among us here, we responded? And sino sa atin excited na to live a holy life for God? So ngayon, continue natin to worship God, pero we can all take our seats and let's worship God through our sacrificial giving. So let me call on our exhorter for this time. Fresh na fresh. Yan. Dahil first week of the month. Yan. Let me call on si Sister Nor. Thank you, Sister Ana. Good afternoon, everyone. So, dadako na tayo ngayon sa pagbibigay. Ang word na binigay ni Lord din sa akin nasa Hebrews 11, chapter 11, verse 1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. In Tagalog version, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So church, ang in-import ni Lord sa akin, ang pagbibigay, it's about faith. Maaaring hindi pa sa atin, hindi pa kaya magbigay, pero pag nagtiwala at may faith tayo kay Lord, kaya natin magbigay. Hindi man siguro para sa mga estudyante, money, hindi naman tinitingnan ni Lord na laging money. Yung time nyo, yung effort nyo, importante yung kay Lord. So, if we have faith na makapagbigay tayo and may trust tayo magbigay sa Panginoon, iaalaw na yun. Naniwala tayo doon. And time na natin magbigay and
Meron tayong dalawang paraan para sa pagbibigay. Meron tayong mga envelopes na nandyan. Isang red para sa mga pangangailangan pa ng church, and then white for our tithes. Okay, start na tayo. Pwede na tayo magbigay. Kapag pray natin, taas po natin mga kamay natin. Father God, Lord, thank you po sa mga nagbigay Panginoon. Nagtitiwala kami, Lord. Ang yung faith namin, Panginoon, na magagamit, Lord, sa mga pangailangan to ng church namin, Lord. And thank you in advance sa mga magbibigay pa, Lord, sa church namin, Panginoon. Hindi man money, Lord, yung mga time nila, Lord, effort nila, Lord, din madagdagan, Lord, ng mga leaders namin and mga volunteers. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Thank you po, Sister Nor, for that encouragement. Faith. Even yung pagsuserve natin by faith. Yan. And ngayon, as we go on, yan, let me read to you itong ating benediction. Tayo po tayo lahat. And sana bago kayo umuwi, yan, alam ko for most of us, or for some siguro kailangan ng umuwi kasi may work or may appointment. Pero don't let this message na mag-ano lang siya, madagdagan lang na sa mind natin, tapos makalimutan na natin mamayang gabi. May mga questions ako dyan na pinipare. Pwede nyo picturean, yan, para pag-usapan nyo either sa bahay, or sa live group, sa mga coaches natin, or pwede na i-reflect lang ninyo kay God. So ang tanong, kay Christ ba ako nakarely para sa holiness? O ako lang, tinatrabaho ko yung holiness ko? Am I relying on Christ as my holiness? Am I living a surrendered, transformed life? Ano ba tayo? Dead sacrifice or living sacrifice? And am I holding on to the hope of eternal holiness? Kanino ba naka-angkla yung hope ko? And you will find out na questions yan na mag-reflect ng heart natin. And you will see that as we ask questions, sometimes kasi minsan takot tayo na mag-ask ng questions pagdating sa word, pagdating kay God. Pero si God, hindi siya intimidated pag nagtatanong tayo sa Kanya. Si God, hindi siya intimidated when we ask Him, when we ask by faith, and even when kapag chinecheck ni Lord yung puso natin. Okay lang kay God yan. So it's also our way para ma-develop yung personal relationship natin kay God. So pag-usapan yan on your homes, on your schools, dahil pasok ka na bukas, yan. And we pray sa mga estudyante natin, no, na you will make an impact, a holy life for God. Tama ba sa mga students natin? You will make a holy life, you will make an impact, holy life for God. So for our benediction, yan, okay ba na-picturean na, sa mga hindi na-picturean, natandaan ba? Yan, para sa mga may memory, photographic memory. So let me read on our benediction, Psalm 29, verse 11. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace. Lord, ang aming pong panalangin, as we are now sent to live a holy life for you, Lord, is that you will give us strength. Sa mga panahon, Lord, na mahirap mag-hold on sa'yo, bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, because you have already provided everything that we need. And Lord, as we go on, I pray, Lord, na yung kapayapaan, yung peace mo ay nasa amin, yung shalom mo, yung completeness namin sa'yo, Lord, will be seen by the people. Classmates namin, family members namin, katrabaho namin, kasama namin, Lord, sa community. We will reflect your holiness sa kanila. So we thank you, Lord, and we give back to you all the honor, glory, and praise. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So dahil last mga kayo ay sent na, you are now sent to live a holy life for God. So let's take a picture and remember, talk about those questions. Huwag kayong umuwi nang hindi siya napag-uusapan or
nadi-discuss.